Hello guys! Hello Libra! Welcome dito sa aking channel Libra. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Libra ito guys. Okay, so general reading para sa lahat ng Libra for super moon, full moon. Okay, white stag, protector. Libra, ikaw daw ay isang old soul. Okay? Yung best friend mo daw is nature. So, gamitin mo daw yung intuition para marating mo yung mga lugar, bagay, pangarap na gusto mo. Okay? Sinasabi ng biraha dito na you are meant to create blessings with your magic. So, nakatadhana ka daw na makagawa ng biyaya or makakuha ng biyaya gamit kung ano yung meron ka. Okay? So, normally naman, mga Libra ay sobrang mababait na tao. Medyo mabilis din silang magtiwala, mabilis silang maloko, parang ganun. Pero sobrang loyal ng Libra. So, nakikita ko sa'yo dito na since old soul ka, medyo parang conservative kang tao. So, hindi ka masyadong nakadepende sa outside world or sa new world ngayon. So, nakikita ko sa'yo na maganda yung kung anong meron ka sa ngayon na sinusunod mo bilang isang tao ka or isang mabuting tao, parang gano'n. So, healthy communication in relationship, okay? So, Libra, sinasabi sa'yo dito na heart-to-heart discussion and clear assertive communication help you understand and be understood. So, good communication to, healthy communication relationship. So, kung may gusto kang sabihin, since malumanay magsalita yung mga Libra, peaceful naman sila, so nakikita ko sir dito yung mga misunderstanding, yung mga bagay-bagay na hindi klaro ay mabibigyan niya ng clarity or enlightenment kung hahanapin natin yung clarity talaga. Okay? So, good communication, maging assertive ka, maging klaro ka sa bawat gusto mong iparating, parang gano'n. Okay, Libra. Okay, wow. So, nakikita ko siya dito isang nakahang na plano, nakahang na gustong gawin, emotion, money matters, ang posibleng matutuloy na. So, ibig sabihin yan, marami kang, since old soul ka, marami kang, parang empath din kayo. So, marami kayong ginagawa na parang pleasing, parang nagpi-please kayo ng ibang tao, or parang ayaw nyo ng kaaway, ayaw nyo ng may nagagalit sa inyo. So, nakikita ko share dito na marami kang nahahang or nagiging stagnant na plano na gawin kasi mas inuuna mo yung kung ano yung gusto ng ibang tao. Dito sa Baramo sinasabi na it's time para sarili mo naman na plano, ituloy mo kung ano yung gusto mo. Emperor, reclaim your power, 'di ba? Ano ba yung nawala sa iyo? Ano ba yung pinagkait sa ng universe? Ano ba yung kailangan mong makuha? Like dito from stagnation, for example, ilang taon kang walang trabaho, ilang taon kang nag-alaga ng anak, nag-alaga ng magulang, or anything, nasa stagnant situation ka, dito sinasabi na marireclaim mo yung power mo. Okay? Financially, Libra, nakikita natin yung lump sum of money. So, if for example, may tatanggapin kang malaking halagang pera, lump sum, and hindi mo pa siya matanggap-tanggap dahil sa mga circumstances, maraming hadlang, ay kikita natin dito na matutuloy na siya. Okay? So, may hinihintay ka, it's either 3 months ka nang naghihintay, it's either message, call, information, clarity, or anything. Pwedeng hihintay ka ng message from someone na mahal mo, kapamilya, result, exam. Mayroong Libra dito na posibleng hindi siya makatulog sa gabi dahil sa sobrang pag-iisip. Iniisip niya yung kapamilya niyang nasa malayo, iniisip niya yung mga pangyayari, nag-iisip siya ng pera, nag-iisip siya ng kung ano-ano yung iniisip niya sa gabi. So, dito sa
Queen of Swords na to, sinasabi na mag-focus ka lang, Libra, sa isang bagay. Kung ano yung importante sa iyo sa ngayon, ngayon lang. Okay? Huwag mong masyadong madaliin yung situation. Etong Page of Swords na to, sinasabi na sa mga susunod na araw, sa susunod na buwan or taon, mga taon, be careful sa bawat ginagawa mong pagpasan ng mga problema ng ibang tao. Kasi usual sa'yo na pinapasan mo, like ikaw ang breadwinner, or ikaw yung pumapasa ng buong obligasyon sa isang trabaho, iwasan mo yon. Sinasabi diyan sa'yo, mag-focus ka lang sa kung ano yung nakatoka sa'yo. Okay? Dito sa 8 of Cups, sinasabi sa'yo na merong travel plans or pwedeng merong pagbabago na magaganap sa buhay mo na posibleng magdala sa'yo ng sobrang saya. So, nakikita ko na isang relocation, isang travel, or isang pagbabago ang magaganap. Iikot yung Wheel of Fortune sa'yo para ibigay sa'yo yung emotional happiness or emotional fulfillment. Okay. 7 of Cups, and then, so nakikita ko siya dito, maraming choices, maraming decision ka na kailangan na i-consider, lalo na sa work or sa business or relationship. May iba sa inyo pagod na pagod. May iba din sa inyo dito na kailangan yung magsimula pero napapagod kayo. So comment down below yung mga Libra dyan na pagod na sila sa trabaho nila pero kailangan nilang gumising araw-araw para magtrabaho. Merong Libra dito na gusto na nilang umalis sa pinagtatrabahuhan, magsimula ng bago, maghanap ng bago, it's either business, it's either relationship. Kasi parang same yung energy na binibigay nila, napapagod sila, pero yung nakukuha nilang salary hindi masyadong mataas, parang ganon. So, usaping family, nakikita ko siya dito na nakasuporta ka sa lahat ng miyembro ng pamilya mo. Ikaw yung breadwinner or kailangan mong protection. It's either relationship, yung couple dito na babae ka man or lalaki, pwede yung karelasyon mo hindi siya masyadong nakafocus sa relationship nyo na pwedeng lang siya, chill lang siya, pabaya, parang ganon. And ikaw ito na siyang nag-work para sa family, like sa relationship nyo. Yung mga pag-aaway, ikaw yung nag-aayos, yung mga obligasyon sa pamilya, mga bills, expenses, or ganito, ganyan. So, nakikita ko sir dito na may isang Libra na hindi siya makapag-desisyon kung magtatrabaho ba siya sa malayong lugar, is either maging OFW, o lumipat ng trabaho dahil sa kapamilya. So, mayroong gumagambala sa'yo dito na kapamilya na parang siya yung nagiging hindrance. Gusto mong pumasok sa trabaho na mas mataas yung sweldo, parang hinihinder niya kinukontrol niya. So, kita ko sir dito, mag-ingat ka kasi may involved ka sa money quarrels. Diba? Parang ganon. So, either may pinautang ka, or ikaw yung umutang, parang ganon. Or pwedeng yung pera lang sa money to, or pwedeng ipon na pag-aaway-awayan or inheritance. So, comment down below if you resonated. Okay? Thank you guys. Bye!